Marunong ba kayong magluto ng itlog? Ay, ako po. Talaga? Kaya niyo bang magluto ng egg nang hindi gumagamit ng init? Pwede ba yun? Matulis na katana, mapapabilib ka. Welcome sa Believables Kiddy Rocket Challenge! Oh, tapos na yun? Oh. 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 Wala ka! Ang tagal ko nang di nakita ng ganyan, ha? So, hindi na po natin siya pwede gamitin. Well, pwede natin sila i-recycle. The finished product. Meron tayong bainibo. Ito. Oh, di ba? Pwede mag-iba ang kulay ng liquid sa pamamagitan lang ng pag-shake. Oh? Ano bang gusto niyong Christmas decor? Christmas tree! Christmas tree talaga gusto niyo? Agaw! Hello, I Believers! Hi, Kuya Chris! Good morning! Hello! Hello din po, I Believers! Sunday morning na naman, kaya welcome sa inyong favorite science tambayan. Ito ang... I Believe! Siyempre, itong paboritong tambayan ng mga kids. Kaya kasama ko ngayon ang Kapuso Kiddie Stars na sina Yuen Aleta. Hi ka naman. Hello! Si Lian Bautista. Hi, I Believers! At si Angelica Uli. Hi po, mga I Believers! Oo. Tayong tatlo lang po ba? Kasi oo nga po, tulad po na sabi niyo, parang kulang po Kulang pa talaga yan. Meron pa tayo. isa eh. Oo, may isa pa tayong makikitambay. Para mas masaya. Para masaya, di ba? Oo, tama kayo Mas dyan. marami, mas Sino? masaya. Well, Yuen, siya lang naman ang ultimate female survivor ng Starstruck Season 7. Alam mo ba kung sino? Alam niyo kung sino? Si Ate Shane po ba? Ate Shane? Tama kayo, si Shane Saba! Hi, Welcome, Ate Shane! Hello! Hello, Ate Shane! Hello, Leah! Welcome to I Believe. Okay, umpisahan na natin. Marunong ba kayong magluto ng itlog? Ay, ako po! Talaga? Kaya niyo bang magluto ng egg nang hindi gumagamit ng init? Pwede ba yun? Okay, ang mga kailangan natin sa experiment na ito ay ang pan, liquid na nasa pan, Apo. fork, itlog, yes, raw egg, and thermometer. Ikaw muna. Sige, Ay, po. pwede ka magbiyak ng itlog. Okay, Lian, go. Okay. Crack. Isang Done. egg. Isang egg. Okay, isang egg. Sila, crack, tapos ilagay natin sa... Ayan. Okay. O, so measure natin yung temperature ng ating pan, ha? O, Angelica, ikaw, ito. Celsius po yun, O, yan, bumababa, o. 21 na lang. Magbabae, believers. Okay, so ano na temperature natin dyan, Angelica? 18 degrees 18 degrees. O, 19. O, malamig siya, di ba? Who would have thought na kaya magluto ng itlog sa temperature na 19 degrees Celsius? Pero Kuya Chris, hindi po yan pwede kainin, di ba? O, kids, ano masasabi niyo sa ating experiment na cooking an egg without heat? I believe! Inassume ng marami na yung liquid na pinaglagyan ng itlog ay tubig. Pero actually, denatured alcohol ito or ethyl alcohol. Ito ang kadalasang fuel sa alcohol burners and camping stoves. May protein molecules sa itlog. Alcohol denatures those proteins. Dahilan para magkumpol-kumpol ang nasabing molecules at mag-coagulate o tumigas. Kaya lang, hindi ito pwedeng kainin kasi nababad na ito sa alcohol. I believe! Mula sa Batangas, ang lupain ng mga palisong may isang naiiba. Ang hawak niya, katana. Ako si Ram, ang Pinoy blacksmith ng Batangas. Handa na ba kayong bumilib? Si Ram ay isang Batanggenyong magpapabilib sa atin ngayon, umaga, sa tulong ng kanyang katana. Ano ang katana? Ang katana ay isang blade na dinesign to cut, dice, and slash na nagmula sa bansang Japan. Kuya, may iba-iba pa po bang uri ng katana? Sa pagkakaalam ko, wala na. Pero isa ang katana sa madaming variants ng Japanese blades. Ngayong umaga, meron tayong challenge para kay Ram. Gamit ang kanyang katana, hihiwain niya ang puno ng saging. Okay, first challenge pa lang ito. Whenever you're ready. Okay, cutting. Wow! Galing, oh! Oh, ano masasabi niyo, guys? I believe! Ang katana ay tinatawag na samurai sword.
Ito ay curved at may hawakan para sa dalawang kamay. Ang single blade nito ang sinasabing isa sa pinakamatalas sa buong mundo. Karaniwang gawa ito sa iron ore na tinunaw at pinanday ng 3 araw sa tulong ng apoy na umaabot sa temperature na 2,500 degrees Fahrenheit. Ang pinakita ni Ram ay ang tameshigiri, ang Japanese art of target test cutting. Importante sa ganitong skill ang hand-eye coordination. Ito ang kakayahan ng kamay at mata na gumalaw ng sabay sa iisang direksyon. Nag-uumpisa ito sa pagtutok ng mata sa target. Ang nakikita ng mata, sasabihin ng utak sa kamay. Pati na rin kung ano ang dapat gawin sa target. I believe... Welcome sa Believables Kiddie Rocket Challenge! Oh, tapos na yun? Oh. 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 Wala ka! Ang tagal ko nang di nakita ng ganyan, ha? So, hindi na po natin siya pwede gamitin. Well, pwede natin sila i-recycle. The finished product. Meron tayong balinibol. Ito. Oh, di ba? Pwede mag-iba ang kulay ng liquid sa pamamagitan lang ng pag-shake. Oh? Ano bang gusto niyong Christmas decor? Christmas tree! Christmas tree talaga. Dahil dito ako ngayon sa Pace Academy, Talayan Campus. At fresh na fresh din ang makakasama ko from Starstruck 7 Avengers. Walang iba kundi sina Pamela Prinster at si Jeremy Sabido. Alright! Hello mga ka-I-Believers! Hi, Kuya Rodfin! Yes, hello! Hello Kuya Chris! Hi Pamela, hi Jeremy. Ang saya naman, lumalaki na ang Believables family natin. Oh, experiment time na. Okay, Chris, makakasama rin natin ang ating mga kapuso, Kiddie Stars! Si Caprice! At kasama ko rin naman si Seth. Welcome sa Believables Kiddie Rocket Challenge! Siyempre, we need our materials muna. So, we need an old plastic bottle, a funnel, Well, cork stopper, vinegar, and baking soda. so ang step 1, ibuhos ang suka sa bote gamit ang funnel o imbudo. Ang nilalagay po natin dito sa bote ay total of 45 ml ng suka. At ang next na po natin ilalagay ay ang baking soda. 2 teaspoon lang po ng baking soda and then magbo-boom na siya. So ilalagay natin yan sa tissue. Mananalo tayo dito. Di ba pataasan to Kuya Rod? Oo, yun pala, pataasan ito ng pagtalsik. Galing ano? Then, Naku, mataba. takpan natin ng rubber stopper or cork yung bote. Yan. Bilis, takpan There natin. we go. Oh, tapos na yun? Oh. 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 So ngayon, kayo naman, it's your turn. Here we go. The Oh, ano baking daw ang skin soda. mo? Dito muna. And blast off! And blast off! And blast off! Alright, 1 point sa Team Jeremy at 1 point naman sa Team Pamela. So salamat. that means meron tayong decision time. Magkakaroon tayo ng tiebreaker. Tayo. Shake. Shake. Wag po ganun. Ano, sa tingin nyo, kaya nyo bang taasan yung ginawa nila? Jeremy? Kayang-kaya yan. Let's go, let's go! Shake. Sabi ko! So ayan na po, no? Malino na malinaw ang nanalo ay si Jeremy at si Seth. Congratulations! Baking soda is sodium bicarbonate with the chemical formula NaHCO3. Isang molecule nito ay binubuo ng 1 sodium atom, 1 hydrogen atom, 1 carbon atom, and 3 oxygen atoms. Ang vinegar naman ay pinaghalong acetic acid and water. Nung pinaghalo ang dalawang ingredients, yung hydrogen atom ng suka ay nagsama sa hydrogen and oxygen atoms ng baking soda. Kaya nabuo ang molecule na H2O or water. Samantala, yung acetate ion ng suka ay nagsama sa sodium atom ng baking soda at bumuo ng sodium acetate, isang uri ng salt. Ang natira sa baking soda ay carbon dioxide. Dahil malaya na ito sa ibang chemical bonds, nakakatakas na ito bilang gas. Lalakas ang pressure sa loob ng bote hanggang sa mabuksan ang cork
or stopper? I believe. Parang lumilipad talaga ang feeling pag-experiment natin dito sa... I Believe! Plaka, ang tagal ko nang di nakita ng ganyan ha. So, hindi na po natin siya pwede gamitin. Well, pwede natin sila i-recycle. Finished product. Meron tayo vinyl ball. Ito. O, di ba? Pwede mag-iba ang kulay ng liquid sa pamamagitan lang ng pag-shake. Ano bang gusto niyong Christmas decor? Christmas tree! Christmas tree talaga. Plaka, ang tagal ko nang di nakita ng ganyan ha. So, hindi na po natin siya pwede gamitin. Well, pwede natin sila i-recycle. Itong kailangan natin, plaka, heat gun, safety goggles, safety gear, mga bowl. Ayun, bowl. So, pinatong ko na ang ating plaka dito sa ibabaw ng glass bowl. Alala, sumusunod. Tapos, tatapat ko yung ating gun, itong heat gun. Galing! Diba? Yan na. Oh, ang galing oh. Na-deform na siya. Na-deform na siya ngayon. Ang galing! Pag medyo malambot na siya at na-deform, ilalagay natin siya dito sa loob ng Bowl? bowl. Ayan na. Opo, kaysa po yung mga mold na gamit. Oo. Hindi na clay. Okay. Ayan! Ayan na. Tingnan natin. Ito na. Ito na ang ating... Let's see the finished product. Wow! Meron tayong vinyl ball. Ito. O, di ba? Bago pa ang streaming, download, MP3, CD at cassette tape, meron ng plaka o ang phonograph record. Sa surface nito, may spiral groove kung saan nakapaloob ang kanta o mga tunog sa pamamagitan ng analog technology. 1889, lumabas ang unang form ng plaka, pero noong 1948, polyvinyl chloride na ang ginamit na material para rito. In short, vinyl records or vinyl. Para patunugin ito, ilalagay ito sa turntable. Ang polyvinyl chloride ay isang uri ng plastic. Naapektuhan ito ng heat, kaya nababago ang forma pag nainitan. I believers, maniniwala ba kayo na pwede mag-iba ang kulay ng liquid sa pamamagitan lang ng pag-shake? Aalugin lang. Ito ang mga kailangan natin. Water, bottle with cover, popsicle stick, glucose, sodium hydroxide, and indigo carmine. So we put the water in the bottle, 250 ml. 250 ml. And then 5 grams of sodium hydroxide. Okay, and then glucose. Okay, sukat na yan. Then mix it hanggang ma-dissolve siya. And bumalik na yung color niya to original. Now, I think we're good. Pwede na natin ilagay yung last na ingredient natin, which is the indigo carmine. 3 grams po yan, nasukat na. So, Wow. mixa. Okay. Wood. Tapos, Sealed na ba to? medyo dark-ish. Ooh, bloody red. Ayan, super dark. Oh, Uy! galing! Wow! Nag-green! Nag-iiba na siya ng kulay ah! Uy! Parang naging Galing! bluish green na siya. Like this? Red, tapos, hintay natin. Overpowering ng red niya. Ayan na. Ayan na! Green and then yellowish, green, red, orange. Ang indigo carmine ay redox indicator. Isa itong compound na nagbabago ng kulay depende sa potential differences. Sa experiment na ito, glucose ang rason para magkulay dilaw ang solution. Oxygen naman ang dahilan kaya nagiging kulay berde ito. Pero hindi direkta ang pagbabago. Dadaan muna sa kulay pula. Sa umpisa, ang indigo carmine ay nasa reduced state. Nadagdagan ito ng electrons. Inabsorb nito ang shorter wavelength of light gaya ng blue light, kaya hindi makikita ang asul dito. Kundi nire-reflect nito ang yellow light, kaya kulay dilaw ito.
Naalala niyo yung colors ng rainbow? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Red ang may pinakamahabang wavelength. Violet ang may pinakamaikli. Nung hinalo ang solution, yung indigo carmine ay na-oxidize. Nahaluan ng oxygen from the air inside the jar. Ang nangyari, nabawasan ito ng electrons. Na-absorb nito ang blue pati na green light at nireflect ang kulay pula. Kaya yun ang nakikita natin. Nung hinalo ulit ang solution, naging fully oxidized na ang indigo carmine. Na-absorb ang longer wavelengths of light, gaya ng pula, kaya nagkulay green ito, I believe. Ano bang gusto niyong Christmas decor? Christmas tree! Christmas tree talaga. Okay. Uy, ano yung ginagawa ninyo? Eh kasi kuya, malapit na po yung Pasko. Napansin ko po na wala po kayong Christmas decors! Oo nga, no? Tama nga kayo. Opo. Malapit na nga mag-Christmas, wala pa akong decoration dito sa ating studio at laboratory. Gawa po tayo, Kuya Chris. Oh, tara. Sige, ano bang gusto niyong Christmas decor? Niyo. Christmas tree! Christmas tree talaga gusto niyo? Oh, sige, sige, sige. So, eto po Kuya Chris, gumawa po muna kami ng skeleton na po ng Christmas tree. Gawa po siya sa rattan hoops, sa sticks ng kawayan. Meron din po tayong alambre at tubo. Kailangan din po siya ng Sa tubo. gitna, may tubo. Opo. At syempre, CDs po para damitan po natin yung Christmas tree. Ang bigat mo! Ang bigat mo! Yay! Ang bigat mo! Okay. And then, teka, meron pa. Oh, ano pa po? Christmas light! Dim lights, please. Wala. Ayan, konti lang. Tadan! Yes! Di ba? May Christmas lights pa tayo. Kompleto. Kompleto na ang Christmas natin. Meron tayong recycled Christmas tree. Or mali, Makakamura pa kayo, Christmas mga tree na gawa sa recycled materials. Oo, so Opo. CDs, rattan, kawayan, Apo. may star tayo na gawa sa board. Diba? Yung tubo na luma na and Christmas lights. O, diba? Apo. Alambre. Tapos Oo, ano? tama kayo dyan. Tapos po, mga ka-believers, kung gusto nyo po. Opo. Okay, lights on, please. At masaya pa siyang gawin, diba? At makakamura pa po tayo kasi recycled materials Tama lang ka yung dyan. ginagawa. And mapaprotect natin yung environment natin kasi hindi tayo po. nagtatapon ng waste kung saan-saan. Yes. At saka i-believers, kapag po gagawa po kayo ng star, pwede po siya kahoy lang, gugupitin nyo lang po star, tapos po pinturahan nyo. Alright, sige, magpasalamat tayo sa iBelievers, okay? iBelievers, thank you! Thank you po! We will see you again next week. Dito lang sa pinakamasayang Sunday Morning Tambayan. Ito ang iBelieve!